Ito na, continue tayo guys. Ito gagawin nyo, tatanggalin nyo yung screw rito. Tapos pag tinuklap nyo to guys, dito iangat nyo siya rito. Tapos dahan-dahanin nyo iangat, kasi meron siyang mga cable dito sa, ayan no. Ito guys, ito yung cable nya. So yung cable nya naka-attach dito sa may ano, ito yung isa. Okay, tapos tatanggalin nyo siya. Ayan. So pag natanggal nyo siya guys, gagawin nyo eto. So puputulin nyo yung sobra. So gagamit kayo ng ano, lagaring bakal yan. Ayun. So puputulin nyo, pati dito puputulin nyo lang konti yung sobrang dito. Tapos guys dito, eto kasi yung pinaka ano nya, switch nung door nya. So pag close nyo yung door nito guys, nung ano, so isi-switch niya yun dito. So i-down niya to guys, lalagay niya dito. So gagawin nyo ngayon guys, automatic idikit nyo na siya dito sa may taas niya. So pag nataas na to, pag nadikit na dito sa itaas, so ibig sabihin automatic na maski nakabukas yung pinto, automatic pa rin siya magno-normal function yung printer nyo. Ayan guys so ito lang. And gumamit kayo ng glue stick guys para dumikit to. Kasi ito pag hindi nakadikit, aangat siya dito. Ayan. So ibig sabihin nakabukas daw yung pinto, kaya nakaangat siya. So ginawa natin, dinaw natin siya para ma-recognize niya na close yung pinto niya. So yung pinto niya guys, ito. So ito yung pinto nung ano natin, nung printer natin dito. Ayan. So naka ano siya dito, tinanggal ko siya guys. Kung tatanggalin nyo siya, ganito lang, i-flip nyo siya rito sa gilid. Yan, gaganyanin nyo siya sa gilid para ma-flip, kasi meron siyang mga ano rito. Ito yung pinaka-lock nya, magkabila. So yung nangyari dito guys, ganito yan, buo yan, yan, ganyan, buo yung pinto natin. So gagawin nyo, raragarin nyo siya dito para, eto, raragarin nyo siya. So yung ginawa natin, kaya niragari natin guys, para maging half na lang siya. So hindi sumapit dito yung gagawin nating hose. Yung hose kasi guys, lalagay natin dito. Kung makikita nyo, yung cartridge niya gumaganyan siya. So kung meron siyang hose dito, tatama sa pinto guys. Kaya yung half lang yung kailangan natin para hindi tumama yung lalagay nating hose. Okay. So yun guys, ganun lang. Tapos gagawin nyo dito sa side nya guys, eto, raragari kayo dito. Eto, niragari ko na siya. Pagkaragari nyo guys, tutupin nyo siyang ganito. So gagamit kayo ng hot air para tumupi siya, o kung ayaw nyo naman, pwede nyo nalang putulin to. So ito guys, dito yung level nya, kasi dadaan yung pinaka hose dito, gaganyan siya. So para hindi tumama, meron siyang daanan. So gumawa tayo ng space. Ganun din dito sa kabila nya guys. Gumawa rin tayo ng space. Nagragari tayo dito papunta dito. Yan, ganyan lang kahaba. Pati dito, ganyan kahaba. So tapos nun, i-space yung ganyan. Okay guys, ngayon gagawin natin guys, gamit kayo ng hot air. Pwede naman na hindi kayo gumamit ng hot air guys pag i-bevent nyo tong ano, i-bevent nyo tong side na to. Ito yung niragari natin, yung magkabila. So pwede nyo na siyang putulin actually, yung dito. Bali puputulin nyo siya rito para yung hose pag dumaan dito hindi sumasagabal. So ngayon gagawin natin, para hindi ko na lang siya putulin, gagamit ako ng hot air. Ito, kung makikita nyo guys, ganito siya. Ayan. So initin ko siya, dahil plastic siya, magbe-bend siya sa init. Ito, ayun o. Ayan, diba? Nag-bend na siya. So ganun lang guys. Tapos ngayon dun tayo sa kabila. So ngayon dito naman tayo sa kabila. So ito guys, kung kagandahan lang na meron kayong hot air, o pwede rin na blow dry, pwede rin yung para magbuga siya ng mainit na hangin. So ito, pwede nyong i-bend yung isang plastic na
gusto nyong i-bend guys. Ayun oh. So yun guys, na-bend na natin siya. So ngayon medyo pupuliduan natin ng konti. Ito guys, kung makikita nyo, medyo kubit siya. Ngayon ito, itutuwid natin siya. Okay. Pero ito, pwede nyo rin actually putulin to guys, yung ano, yung pagkaka-bend nito kung wala kayo talagang hot air. Okay. So ito, na-bend na natin siya. So proceed ako doon sa isang ginagawa ko. So ito, okay lang. Maski na hindi natin ituwid to, nasa sa inyo naman. Gusto nyo putulin, okay lang din. Ito guys, kaya binent natin to, gumawa tayo ng binent natin to para yung hose na dumadaan dito guys, hindi sumasabit sa gilid. Pati rin dito sa kabila. Okay. Ganun din ito, di ba? Ito, malaki yung pagkaka ano nito, slice. Ngayon proceed na tayo guys sa ano, paglagay natin ng tangke dito. Ito guys, lalagyan na natin siya ng tank dito sa gilid. So ngayon itong tank na to, meron siyang ano, holder. So ito pag sinabit ito yung sabitan niya. So pag sinabit mo siyang ganyan, yan. Tapos masasabit siya. Kaya ito yung function nito guys. Pwede mong i-pull itong tank container niya sa mismong ano niya, hanger niya guys. Ito lang yung ano natin, i-screw natin. So gagamit kayo ng screw, bubutasan nyo siya rito o kahit anong pandikit na pwede nyo idikit dito sa gilid nito guys. Ngayon ako gagamit ako ng screw guys. Bubutasan ko siya rito tapos i-screw ko siya. Ito guys, in-screw ko na to. Ito, saka dito. Tapos pwede mo nang hiyang tong ano, diba? Tong container. Ayun. Ayan, nakahang na siya, diba? So maganda nakikita guys. Hindi basta-basta natatanggal to. Kasi ito dapat, ito guys, level to dapat dito sa may printer. Hindi siya pwedeng sumobrang itaas o sumobrang ibaba. Kasi pwedeng mag-backflow yung ink dito sa hose. Ngayon guys, gagawin natin, bubutas ako dito sa gilid para padaanin ko yung hose nya. Para papuntahin natin dito sa gitna. Okay guys. Ito guys, kung makikita nyo, bumutas ako rito. Tapos binilot ko tong hose nya. So yung kailanganin lang natin yung tamang-tama yung haba ng hose nya guys. Papunta dito sa cartridge nya. Dito sa loob natin. Ngayon, eto, tinali natin siya ng tie cable. Tapos bumutas tayo dito para dumaan yung hose nya. So kung makikita nyo yan, may butas siya dyan. Para dito natin ano yung hose nya guys. Yan. So ngayon gagamit tayo ng hanger dito sa gitna guys. Dito natin ihahang yung hose nya para hindi nahuhulog sa gitna. So ito, i-bend natin to guys. I-bend ko to. Nakita nyo tuwid to. Pakikita ko sa inyo. So pwede nyo gamitin guys yung hot air o blow dry para mag-bend to. So ito guys, pakikita ko sa inyo para makita nyo kung paano. So ito, iinitin nyo siya dito sa may gitna. So ito guys, kahit anong pwede nyo gamitin na panghang sa ano, sa gitna ng printer nyo, pwede naman. So ito, gumamit lang ako nito para kasi ito may clip na to sa gitna niya eh. Okay. So pag nararamdaman nyo mainit na siya, yung kaya nyo na mag-bend, yun, i-bend nyo siya, yan. Diba? So ito yung pinaka-hanger niya, ito yung pinaka-clip niya sa gitna oh. Meron siyang dalawa. So ngayon, ayan. So medyo tumigas-tigas na siya. So mangyayari nito ganito guys. Diba ganyan siya. Tapos dito nyo i-clip itong hose nya. Yan. So pag na-clip na yung hose guys, yan, pwede nyo siyang ganyan eh, oh, diba? Nakahang na siya. Oh. Okay. So mamaya pakikita ko sa inyo. So ito guys, nakita nyo, nakahang na siya. So dinikit ko na siya rito guys. Gumamit kayo ng glue stick na pwedeng kumapit mismo sa plastic dito guys. Okay. So ngayon guys, ito na tayo, dito na tayo, proceed na tayo dito. Ihahang natin tong hose nito dito sa
isang cartridge niya guys, dito sa colored niya. So lalagyan natin siya ng plastic din dito para dito sumabit yung mismong hose ng pang-convert natin guys. Makikita nyo mamaya kung paano. Tapos to guys, pag tinanggal natin to, makikita nyo may tatlong butas siya. Itong tatlong butas na to guys, ito yung magenta, tandaan nyo guys magenta, yellow, blue. So bubutasan natin to guys, maglalagay tayo ng rubber dito, tapos elbow na dito papasok yung mga specified hose guys, yung iba-ibang kulay. So itong container na to guys, itong pinaka cartridge na to, tatlo yung container nya, yellow, blue, magenta, tandaan nyo. Ito guys, isa lang naman yung black. So bubutas tayo guys dito sa ilalim nya, dito sa may dulo nya nito. Mamaya pakikita ko sa inyo yung pinaka finished product nya. Ito pala guys, makikita nyo, kailangan yung takpan yung may maliit siyang exhaust dito, yung butas guys. Ito pag nabibili nyo talaga to, meron siyang maliit na butas doon. Yun ang singawan ng ink nya guys. So ngayon, pag kinonvert natin to, kailangan takpan to. Kasi pag hindi nyo tinakpan to guys, hindi siya makakasipsip ng ink dito sa container. So masisipsip niya hangin guys, kaya kailangan yung takpan to. So yung pagtakip nito guys, gagamit kayo ng glue stick. Okay? So tatakpan nyo siya ng glue stick. And guys, proceed na tayo. So lalagyan ko na siya ng pinaka plastic dito, hanger. Mamaya pakikita ko sa inyo kung paano na. Ito guys, kung makikita kanyo, naglagay na ako ng pinaka plastic dito. Dito natin ihahang itong hose nya guys. Nakahang siyang ganyan. Okay, tapos papunta yung hose nya dito sa mga iba't ibang klaseng butas. Okay. Tapos ito naman, kung paano pagbutas, dito guys, bubutasan nyo siya sa gitna. So pagkabutas nyo, lalagyan nyo siya ng goma. So yung goma nito guys, ito yung pinaka goma nya. Ayan. So insert nyo to para kung pumasok man yung elbow guys, wala siya masipsip na hangin, kundi syempre medyo masikip to guys. Ngayon yung elbow nya, ito yun guys. Ito. So pag pinasok yung elbow rito, yan, gaganyan siya dyan. Ayun, di ba? So kailangan meron siyang goma ron, yung pinaka seal nya, para hindi lumabas yung hangin. So ito naman isang dulo nya guys. Ito yung magsisilbing i-insert nyo siya dito sa may dulo naman ng hose na to. So mamaya makikita nyo yung pinaka finished product nya guys. Ito guys, kung makikita nyo, hinang natin dito, tapos kayo na lang guys puputol kung gaano kahaba yung sa blue, sa yellow, sa magenta. So paabutin nyo yung hose nya sa kung paano nyo siya guys. Okay. So ito siguro alam nyo na kung paano guys. Tapos itong pinaka ilalim guys, ito yung black. So paano natin i-insert to? Ito guys, nagtira ako ng isa para makita nyo. So i-insert nyo lang dito. Yan, yung pinaka dulo nung pinaka elbow. So ito guys, kung makikita nyo, ayan, diba, nakaano na siya, nakaabang na siya. So ngayon gagawin nyo, insert nyo lang dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, kailangan meron siyang pang sealed, para kung pinasok nyo to guys, walang masipsip na hangin na dito sa may gilid nya. So dahil may goma siya. Ayan guys, kailangan tansyahin nyo rin kung gaano kahaba yung hose papunta dito sa black, para pag in-insert nyo dito, tamang-tama lang yung ano nila. Ayun, no, dali lang. Ay, so paikutin ko lang guys, sandali. So yan, kung makikita nyo, ganyan siya guys, oh, di ba? Ayun, oh. Ayan, di ba? So naglalaro na siya. So okay na to guys. Ngayon gagawin natin, maglalagay na tayo ng ink dito sa may container nya. So pakikita ko sa inyo guys kung paano. So ito guys, kung makikita nyo, dalawa yung butas nito. Ito yung pinaka exhaust nung container nito. Ganon din to, ganon din to. So ngayon, chinek ko kung saan papunta yung black nya dito sa may hose nya. So yung black nya guys dito.
So minsan i-ano nyo, susundan nyo yung kung saan nagmula yung cartridge. Ito guys, dalawa to. Isang maliit na pantakip sa isang malaki. Ito usually pag kailangan nyo, pag magre-refill kayo, itong nakatakip palagi yung maliit. So ito, pag na-refill nyo na to, guys, huwag nyo muna bubuksan yung maliit. Kailangan nakasarado pa rin to para hindi mag-backflow yung ink nyo pabalik dito sa container. Baka magkahangin kasi yung hose nyo guys pag dalawa silang nakabukas. Kailangan palaging isa lang. So ngayon, pag na-refill nyo na, tatakpan nyo to. So yung malaki, yan. Pag natakpan nyo na tong malaki guys, gagawin nyo, bubuksan nyo na to. Always na nakabukas tong maliit na hole nito pag ginagamit nyo na yung printer. Kasi hindi aagos yung ink nyo guys pag nakasarado rin to. Parang straw yan guys. Halimbawa may straw kayo, tumutulo. So takpan nyo dito, 'di ba? Walang aagos dito, so naka-stop siya. So ganun din to guys, yung procedure nito kung paano. Okay? So ngayon lalagyan ko na siya ng specified ink niya. So sunod-sunod na lang 'yon kasi sinundan ko yung hose niya kung saan papunta. Ito magenta, yellow, saka blue. Po-forward ko na guys. So ito guys, na-refill na natin black, magenta, yellow, blue. So tapos nun, gagawin nyo guys, pag na-refill nyo na, bubuksan nyo na to, yung maliit na hole. Tapos pwede nyo na siyang isabit guys. Pero guys, hindi dito nagtatapos yung pag-convert natin. Kasi wala pang laman tong hose na to guys, papunta do sa mismong cartridge. So hangin pa. So ngayon gagawin natin, i-bleed natin siya guys. So tatanggalin nyo ulit yung cartridge nya. Tapos i-bleed natin siya. So tatanggalin nyo siya. So ito guys, gagamit tayo ng pang-bleed. Ito para dito sa colored nya. Tapos itong isa para sa black nya. So makikita nyo mamaya aagos guys. So sasanction natin siya. Ayun o. So nakita nyo gumuhit na yung black nya. Ayun o. Diba? Okay. So ayun guys, dito na tayo sa colored nya. So makikita nyo dadaan yung ink dito. So isasanction natin siya. Ayun o. So gumuhit na sila. Ayun o. Diba? So ito guys, na-bleed na natin sila. So tatanggalin ko na. So ngayon, i-ano nyo lang siya, tatap. Huwag nyong gayurin na ganun guys, masisira yung pinaka ano nito dito sa ilalim. So yan guys, may makikita nyo, may laman na yung mga hose nya. So ayun yung black, yellow, blue, saka magenta. So i-insert na natin siya dito mismo. Eto guys, kung makikita nyo, eto na. So ganyan na magpo-flow yung ano natin. Okay? Ayan, di ba? So gagawin natin guys, lalagay na natin yung takip niya. So ito guys, nilagay na natin yung takip niya. So ngayon gagawin natin, i-on na natin siya. Ayan. On natin siya, tapos test natin. So ganito yung flow niya guys, yan, makikita nyo sa ilalim, yan. So test print natin siya guys. Pag test print nito guys, long press nyo to, tapos one blink lang. Yun no. So magwa one blink siya. Hintayin natin na mag test print siya guys. Tingnan natin kung nagpiprint na siya. So guys, kung may naririnig kayo na tumutunog na gano'n, normal lang yun. Huwag kayo matakot. Tapos in case man to, pag dumating guys na nagbi-blink tong triangle na to, gawin nyo, i-reset nyo siya. Kung yung triangle na to, long press nyo to mga 15 to 20 seconds para ma-reset yung ano nya, para malagyan ulit ng ink yung cartridge nya guys. Eto. Ayun o. So nag-test print tayo guys. Oh. Meron na siyang black, blue, magenta, yellow. Okay guys, successful yung pagka-convert natin. So ito guys, 'di ba? Hindi ka na bibili ng cartridge. So meron na siyang ink na nanggagaling dito papunta rito. So yun guys, guys sana nagustuhan niyo yung tutorial natin.
Sana sumubaybay kayo palagi sa channel natin guys, para malay nyo balang araw matulungan ko kayo sa mga ibang problem ng mga unit nyo. So guys, meron din tayo sa, actually yung page natin sa Facebook, yung mismong pangalan ko. Tapos dito meron din ako sa YouTube guys, ito, Paano Ba Kuya TV. Guys, pakitulungan yung channel natin guys ha. Maraming salamat. Paki-like and subscribe nyo guys. Medyo binilisan lang natin ng konti para guys hindi kayo mainip. In case man na gusto nyo po makita yung ibang kinonvert ko guys, puntahan nyo lang yung channel ko. Punta kayo doon sa Paano Ba Kuya TV. Tapos yung punta kayo doon sa videos. So makikita nyo lahat doon yung mga in-upload kong mga printer guys. Guys, thank you so much and God bless sa inyo. Bye.